Cancer. Ito yung reading mo for July 20 to 31. Check natin yung mga energies. Hindi po lahat makaka-resonate dito ha, since ito ay general reading lamang. Pwedeng past, present, future energies. Pwedeng magkabaliktad yung energy mo at energy ni person dito. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Yung mga interesado sa private reading ko, dumiretso kayo sa aking official FB page. Purple Teen, may blue check sa kanan. Verified po yun. Kayo po yung mag-message, no? Kung balak nyo mag-inquire. Overall energy for July 20 to 31 is healing, Cancer. It could be physical healing, spiritual healing, emotional healing, a healing of connections or relationship, no? Basta ito ay regeneration, restoration, improvement ng kalagayan mo. Okay? Whatever situation you're having, parating na yung healing, parating na yung repair, ano tawag dito, rebuilding. You have eclipse, Aries energy, meron ditong mother load, Virgo energy, tsaka yes or no card. Eclipse, I think, is a blockage. Kasi meron ditong something na natatakpan ng shadow eh. So, it could be a situation wherein parang mako-confuse ka or hindi mo alam yung what's lurking around or yung possibility na pwedeng mangyari. Kasi parang meron something hidden. Okay? Something na unknown sa'yo. Something na about to be revealed pa lang, Cancer. Walang kasiguraduhan to or parang nangangapa ka sa dilim kasi hindi mo nga nakikita kung anong meron dyan eh. There is also the indication ng transformation. It could be na merong pagbabago ring paparating sa'yo. In general, no? Bahala na po kayong tumukoy. Kayo naman ang nakakaalam ng nangyayari sa inyo kung ang tinutukoy ng mga energies pa dito sa career mo, sa family mo, sa kabuhayan mo, or sa relationship mo. Okay? Some of you pwedeng partnership, romantic or career business partnership yan. Basta meron ditong something unforeseen. Panggulat siguro. Meron kasing nakatago pero nakita ko naman dito mare-reveal din eh. This is a period ng darkness. No, yung tipong nangangapa, unsure. Wow, meron ka mother load. Meron daw paparating na prosperity, jackpot, success, good fortune. May abundance kasi there's plenty. Ayan, money maker. O baka uulanin ka ng pera. Uulanin ka ng sales. Meron something dito na ang ganda ng pasok eh. Ayan, merong achievement, accomplishment when it comes to financial, business, or career mo. Wow, ang ganda. So, maganda yung flow ng kaperahan. No? Kasi may plenty, may jackpot. May swerte rin. It's time. It's time for action. Sabi nitong next card mo.
So, kailangan galingan mo, sipagan mo, mag-take action ka. 20 to 31 kasi nandoon yung swerte. Para ma-achieve mo to, yung magandang pasok ng pera. Siguro itong period na to, July 20 to 31, mag-double time ka. Kasi marami kang aanihin. Okay? Kumbaga, parang ang sinasabi nito, samantalahin mo yung pagkakataon na yun kasi maswerte siya eh. Okay? Financial, career, kabuhayan, kuha tayong dalawang cards, meron ka many choices, exhausted. Yung iba napapagod kayo, o baka masyadong tambak yung trabaho. Yung iba merong mga opportunities na darating sa'yo, hindi lang isa kasi may many choices ka rito. Wow, all roads lead to Rome. When it says all roads lead to Rome, ibig sabihin success yung magiging outcome. Pagdating dito sa ginagawa mo, sa career mo, sa business mo, sa financial. Pwedeng maging successful ka dyan sa career mo na yan, ma-promote ka, or meron kang successful project, or it could be na ano ba yung paninda mo, negosyo mo, papatok yan. Ano mang decision to, pagtitake ng action mo kang magiging successful. Pero ito kasi, parang nakikita ko sa exhausted is, pwedeng burnout lang to. Siguro masyado kang, maraming mga trabaho. Kailangan mag-recharge and regroup. Ibig sabihin, magpahinga, mag-take a break din. Kasi nade-drain ka na. Nade-drain na yung energy mo, kakatrabaho rin. Love life. Love life, this person will take action. Kasi nandyan yung divine masculine. Oo. This person will make a bold move sa'yo, Cancer. Or vice versa, kung sino man sa inyo yun. Pwedeng magkabaliktad yung energies ninyo ni person mo dito sa reading na to. Meron ako nasa-sense dito na susunggaban niya yung opportunity niya sa'yo or magte-take. Basta, magme-make siya ng move, Cancer, or vice versa kung ikaw yan. Ayan, no? This person is here for the thrill, excitement, na-excite siya sa'yo, nati-thrill, no? Kaya lang, hindi ko lang sure kung tong person na to is pang good time lang since meron lumilitaw dito na pang good time lang eh. Meron something dito na parang siguro matagal niya nang gustong gawin to o matagal na dapat nangyari pero parang na-set aside ba? Naisang tabi, may distracted eh. Pwedeng nagkaroon ng blockage, delay, kung bakit alam mo to. Pero yun na nga, gusto nga niya mag-make ng move sa'yo. Bold and daring move. Okay. Naano na lang nga yan, na-delay, pero supposed to be siguro dapat nung nakaraan pa yan or kung kailan pa yan. Kung ano man yung pinaplano niya, gusto niyang gawin sa'yo or action na gustong i-take towards you. May Aries, may Virgo energy, may air. Specific dito, Gemini, Leo. Pwede rin may water. Malakas yung air. Pwede rin may earth. Meron ditong person na hindi makapag-makeup ng mind niya.
Oo. Pinag-iisipang mabuti ano yung next move na dapat gawin. Merong energy dito ng parang napanghihinaan ng loob, nawawalan ng confidence, self-esteem. Naduduwag. Meron ding energy ng pagiging stuck, feeling trapped in this situation or disconnection with the Eight of Swords. Nakikita ko na merong maliwanag dito major decision to make when it comes to love life, relationship, loved ones. Etong dalawang cards na ito, major decision to make. Meron ditong feeling na hindi siya grounded, may pagiging insecure, or paano ba nating a person na madaling matukso, marupok yung energy niya, baliktad kasing strength card A person na hindi niya kayang mag-control sa sarili niyang mga urges, emotions. A person na madaling bumigay, sumuko. Sa kung ano man yan, Nakita ko rin dito na pwedeng hindi lahat ng tao na nakakasama mo, nakakahalubilo mo, gusto kang makasama or natutuwa sa'yo. Pwedeng may mga tao dito na hindi mo sila makakasundo. Sa workplace man yan or kung saan. Or pwedeng magkaroon ng discord, disharmony, sa friendship or family, or sa relationship ninyo. The feeling or place wherein feeling mo hindi ka na-appreciate or hindi ka suportado. Yan. Pwedeng may mga ganun. But nakikita ko sa bottom ng deck mo, overall, magiging successful itong July 22-31 sa iyo. Especially sa mga gagawin mo. Especially sa career, sa financial, sa business. This is a card ng rewards. Ng efforts mo or success. Okay? Tingnan na natin closing message for you, Cancer. Surrender your desire to control people. Naulit to kay Gemini, ganito rin yung closing message niya. Okay, anong message? Being over-controlling daw can sabotage relationships. So, make sure na hindi ka masyadong nakakasuffocate, nakakasakal, annoying, controlling. Okay? To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Ito yung regroup Sa financial career mo, kabuhayan, recharge and regroup. Binabanggit din ulit dito sa closing message mo. Siguro hayaan mo lang, give it time. Huwag mo i-force, huwag mo masyadong diktahan, huwag mo masyadong pangunahan, kulitin. Yun lang siguro yun. Okay? So, yan yung mga messages for you, Cancer. Thank you so much for watching. Take care, babush. God bless.